Napapansin nyo ba ang biglaang pag-usbong ng isang bagong pangalan sa dito sa mundo ng crypto? Oo. Ang tinutukoy po natin dito ay walang iba kundi si Say Network. Sa dami ng mga altcoins ngayon ay bihira na ang makikita ng isang project na sabay-sabay ang kanyang growth o paglago sa iba't ibang aspeto. Pero si Say Network, isa pong layer 1 blockchain, ay nakakagulat ang kanyang ginawang record nitong July 2025. Ang kanyang total value lock or TVL ay pumalo na po sa mahigit $626 million kung sana isang all-time high. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang mga dahilan kung bakit sumabog ang TVL ni Say Network, kung ano po ang epekto ng approval sa Japan, kung bakit kahit pumagsak ng 78% ang kanyang presyo ay nananatiling optimistic pa rin ang mga eksperto. At syempre, aalamin din natin kung ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng $626 million na TVL ni Say Network. Yan, ang TVL po ni Say ay umabot na ng higit $626 million. Ang TVL or Total Value Lock ay ang kabuuang halaga po yan ng pera or crypto assets na nakalagay sa mga decentralized apps o protocols sa loob ng isang blockchain ecosystem. Parang sukatan ito kung gaano po kalalim ang tiwala ng mga users at investors sa isang project. Kapag tumaas po ang TVL, ibig sabihin ay may maraming perang naka-stake or naka-lock in sa mga project ni Say. At ang pagtaas po ng TVL ni Say mula $60 million noong nakaraang taon hanggang sa halos $700 million ngayon ay isang bagay na bihirang mangyari sa ibang blockchains. At ayon nga kay Ronin, isang user po sa X, karamihan sa ibang chains ay lumalago lamang ng 10% hanggang 50%. Pero itong si Say ay umangat po ng higit 900% sa loob lamang ng isang taon. Kaya masasabi nating ito ay isang rare case na talaga. Kaya yan. Ngayon ay paano po nakatulong ang regulatory approval sa Japan dito kay Say? Isa po sa mga pinakamalaking dahilan ng pagtaas ng TVL ni Say ay ang regulatory approval mula po sa Japan Financial Services Agency or JFSA. Kung hindi pa ninyo alam, ang Japan ay may isa sa pinakamahigpit na crypto regulation sa buong mundo. So kapag may isang project na nakalusot sa mga requirements ng Japan, malaking credibility at reputasyon po ito. Ibig sabihin ay pasado ka sa standard ng isang bansang napakahigpit sa security at transparency. Dahil dito ay bumuhos po ang interest hindi lang mula sa mga retail investors, kundi pati na rin ang mga malalaking institutions. Ayon po sa Artemis Analytics, ay ang daily active addresses ni Say ay umabot na rin sa pinakamataas nitong level sa loob po ng 2 taon. Ibig sabihin ay dumami po ang gumagamit or users at hindi lang basta investors kundi actual na gumagalaw sa loob ng ecosystem. Ngayon ay ano po ba ang epekto ng EVM-only transition dito sa network ni Say? Kasabay po ng lahat ng ito ay may proposed ang Say Labs na tinatawag na SIP-3 or SIP-3. Sa ilalim nito ay balak po ni Say na tuluyang lumipat sa EVM-only model. Ibig sabihin ay aalisin na po nila ang suporta mula po sa Cosm WASM at saka Native Cosmos Tools at tututok na lamang po sila sa Ethereum Virtual Machine or EVM. Sa mas simpleng paliwanag, gusto po ni Say na gawing mas compatible ang kanilang ecosystem sa Ethereum-based projects
para mas maraming developers ang makapasok at mas mabilis ang integration ng mga DeFi apps. Isa po itong malaking hakbang para sa mas malawak na adoption. Ngayon ay bakit bumagsak pa rin ang presyo ni SEI kahit mataas ang kanyang TVL? Ayan, sa kabila po ng magandang balita, may isa ring realidad na dapat po nating harapin. At yan po ay ang presyo ni SEI, kung saan ay bumagsak po ito ng mahigit 78% mula sa kanyang peak noong March 2024. Kahit tumaas po siya ng 100% noong June dahil po sa stablecoin na pilot support mula sa US government at growing ecosystem, bumaba pa rin po ito at ngayon ay nasa presyong 0.2649. Ayon po sa technical analysis ni Chifra FBA, isang kilalang analyst sa X, ay may malakas na support sa presyong 0.2540 na makikita po sa 8-hour chart time frame ni SEI or ang trading pair na SEI USD. Kapag hindi po ito nag-hold, yan, at nabasag po ito, posibleng umabot po ang price correction ni SEI hanggang sa presyong 0.2. Kaya kung ikaw po ay nagtitrade dito kay SEI, kailangan mong maging alerto sa galawan or movement ng kanyang presyo. Ngayon ay ano naman ang sinasabi ng mga eksperto tungkol sa future ni SEI? Sa kabila po ng pagbagsak ng presyo ay maraming eksperto ang naniniwala na may potential pa rin itong si SEI na makarecover ngayong taong 2025. At bakit? Una ay napakalakas ng momentum na dala ng TVL growth po niya. Pangalawa, ang regulatory green light mula po sa Japan ay malaking bagay. Pangatlo, ang EVM-only focus ay magdadala ng mas maraming dApps, developers at saka investors. Ang mga ganitong kombinasyon po ay bihira sa isang bagong blockchain. Kaya maraming analyst ang nagsasabi na si SEI ay pwede pong maging isa sa top DeFi platforms sa susunod na taon. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors. Para po sa atin, bilang mga Pinoy crypto investors, ay may dalawang bagay po tayong dapat pag-isipan dito. Una ay opportunity po ito. Ang ganitong klaseng growth o paglago ay pwedeng magbigay ng magandang kita kung papasok tayo sa tamang timing. Kung totoo po ang forecast ng mga analyst na may rebound ngayong taong 2025, pwedeng maging maganda ang returns sa medium to long term. Pangalawa ay kailangan po nating maging maingat. Oo, mataas po ang TVL at magandang balita ang approval sa bansang Japan. Pero hindi pa rin tayo sigurado kung kailan po magiging stable ang presyo. Kaya kung plano mo pong pumasok, siguraduhin mong may risk management strategy ka at huwag kang mag-all-in. Ayan, bilang panguli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa aking personal na pananaw, si SEI ay may kakaibang kwento ng mabilis na pag-angat. Mula po sa isang tahimik na project, ngayon ay pinag-uusapan na po siya sa buong mundo. Hindi lahat ng crypto projects ay nakakatanggap ng ganitong klase ng support at exposure. Pero gaya po ng ibang investments, hindi po sapat ang hype lamang. Dapat ay tingnan pa rin natin ang fundamentals, development roadmap, at sustainability ng ecosystem. Kung magpapatuloy po ang pagtaas ng TVL, tataas ang adoption at matutuloy ang EVM-only upgrade, naniniwala akong may malaking potensyal itong si SEI na maging long-term player dito sa DeFi space. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.